Dragonfly Pera, ang retirement plan na tax-free na, may tax credit ka pa. Mga kapeso, hindi sponsored ang content na ito ha, pero kilalanin muna natin kung ano nga ba ang Personal Equity and Retirement Account o ang pera. Ito ay voluntary retirement savings program na kung saan meron tayong higher contribution limits. Lahat ng locally employed pwedeng mag-contribute ng up to 200,000 pesos at 400,000 pesos naman annually para sa mga OFWs. May 5% tax credit tayo sa mga hinuhulog natin. Ibig sabihin, 10,000 na maximum para sa mga locally employed at 20,000 pesos naman para sa mga OFWs. Ang maganda pa dito, may tax-free growth tayo. Ibig sabihin, yung mga investment earnings natin at saka reimbursement natin, mga tax exempt yan. So, ibig sabihin, halimbawa may dividend tax tayo or may dividend tayong natanggap, may 10% dividend tax yan. Pero dahil dito sa pera, wala kang tax. Ang 20% withholding tax mo, magiging zero na rin dito sa tax-free growth retirement plan na ito. Maganda pa dito mga kapeso, no estate tax kapag ipapasa mo ito sa mga beneficiaries mo. At may protection ka from bankruptcy. Ibig sabihin, walang pwedeng kumuha ng pera account mo sa lahat ng pinagkakautangan mo. At ang maganda dito, yung mga employer natin pwedeng mag-contribute sa ating pera account. Ilagay natin sa Excel file para mas maintindihan natin ito mga kapeso. Sabihin natin at age of 25 years old, gusto mo na ngayon mag-invest sa iyong pera account. 5,000 pesos, sabihin natin ang monthly investment mo sa pera account na ito. Ibig sabihin, annually, kikita or mag-i-invest ka dito ng 60,000 pesos. That is 5,000 times 12 months. Ibig sabihin, ang magiging total investment mo at age 25 ay 60,000 pesos din. Sabihin natin mga kapeso na ang investment mo na ito sa iyong pera account ay nag-i-increase ng 3% annually. Pero mga kapeso, ito ay target lamang o pwede itong maiba-iba kahit dahil nga iba-iba ang ating underlying investment para dito sa pera account na ito. Pwedeng stocks, pwedeng bonds o kahit ano pa katulad na lamang ng mutual fund. Sabihin natin ngayon kung mag-i-increase yung value ng investment natin ng 3%, ibig sabihin 60,000 times 3%, magkakaroon tayo ng additional 1,800 pesos. Sabihin natin mga kapeso na yung pera mo naka-invest yan at saka yung mutual fund mo naka-invest yan sa isang stocks. Ibig sabihin, tatanggap ka ng dividend. Sabihin natin, 5% ang natatanggap mo na dividend. Kahit gross yan mga kapeso, tax-free yan na matatanggap na iyong pera account. Sabihin natin na ang total investment mo na ngayon ay 60,000 pesos times 5%, ibig sabihin may 3,000 pesos na kikitain ka sa dividend. Ito yung maganda. Ito yung sinasabi natin na may 5% tax credit ka sa i-invest mo noong taon na iyon. So, ibig sabihin, kung nag-invest tayo mga kapeso ng 60,000 pesos noong 25 years old tayo, times 5% na tax credit, magkakaroon tayo ng additional 3,000 pesos sa ating investment account o sa ating pera account. Ibig sabihin, yung total investment natin na 60,000 pesos, kumita ng 1,800 pesos, plus yung dividend na kinita natin, plus tax credit, kung i-invest mo din yan mga kapeso, ibig sabihin yung pera natin from 60,000, nag-grow agad to 67,800 pesos. Sabihin natin ngayon mga kapeso, tuloy-tuloy tayo mag-i-invest ng 5,000 peso monthly hanggang dumating tayo ng 54 years old. Ibig sabihin, yung total investment computation natin, yung 67,800 pesos na kinita mo nung 25 years old ka at 60,000 ngayong 26 years old ka, magiging 127,000 ngayon ang total investment mo. Kaya tataas ngayon ang increase ng value ng investment mo kasi ito na ang magiging multiplier ng 3% gain mo. 5% ulit ang dividend natin mga kapeso. Pero paiba-iba din ang dividend ha.
may mga mas mataas pa sa 5%. Kaya kung ang pipiliin mo na mga stocks sa stock market natin ay more than 5% dividends, mas malaki syempre ang kikitain mo. O kaya naman yung mga mabibilis na tumaas na mga stocks mga kapeso, ibig sabihin mas malaki sa 3% ang kikitain mo. Yung 5% fixed na to mga kapeso. Ito talaga ang kikitain o yung magiging tax credit natin. Pero ito lang yung investment na tax fee na nga, may tax credit ka pa na matatanggap. At age of 54, ibig sabihin mga kapeso, naghulog tayo ng 5,000 pesos for 30 years. Ang total na nahulog natin mga kapeso, 1.8 million pesos. Pero tingnan mo to mga kapeso, yung 1.8 million pesos mo, naging 7,680,000 pesos. At ito na, ang pinakamasaya. At age of 55, pwede mo nang i-withdraw ang total na 7,680,000 pesos or kaya naman, installment ang pag-withdraw mo sa kanya during your retirement. What if mga kapeso, at age 55, ayaw mo pang mag-retire? Pwedeng-pwede din yan mga kapeso. Kung ayaw mo pang mag-withdraw, tuloy-tuloy kang maghuhulog ng 5,000 pesos o hindi mo gagalawin, tataas at tataas pa rin yung value ng 7.6 million pesos mo. Pero sa tingin ko, mas magandang i-enjoy na natin ang retirement natin o yung pinaghirapan natin. Sabihin natin mga kapeso, magkano ba yung monthly withdrawal na sa tingin mo kakasya sa'yo kapag 55 years old ka na? Sabihin natin na 50,000 pesos. Tapos ngayon, yung annual withdrawal natin kung 50,000 pesos times 12, ibig sabihin 600,000 pesos ang magiging annual withdrawal natin dun sa investment natin. So, ibig sabihin yan mga kapeso, yung 7,680,000 pesos natin, dadagdagan natin yan ngayon. O ilagay ko dito negative kasi nga pala withdrawal na ang gagawin natin. Hindi na additional investment, kundi withdrawal na mga kapeso. Kaya yung 7.6 million mo last time, nung 54 years old ka, dahil nag-withdraw tayo ng 600,000 pesos, magiging 7,080,000 pesos na. Pero ito mga kapeso, ang maganda dyan, since naiwan mo siya, kikita pa yan ng 3%. Kikita pa yan ng 5% para sa dividends, mga kapeso. At ang maganda, pero dahil hindi naman na tayo nagdadagdag, wala na tayo makukuha na tax credit. Ang tax credit kasi, yan yung nakadepende lang sa kung magkano ang ihuhulog mo noong taon na iyon. Kaya yung pera mo kapeso, tingnan mo, 7,680,000 pesos. Nag-withdraw ka ng 600,000 pesos. Pero yung pera mo, 7,647,000 pesos pa din mga kapeso. Halos walang nabawas pero ang laki ng na-withdraw mo. Sabihin natin mga kapeso, tuloy-tuloy tayong mag-withdraw ng 50,000 pesos hanggang age 80 years old mga kapeso. Testing lamang ito 50,000 pesos, 600,000 pesos hanggang 80 years old. Pero mga kapeso, tingnan nyo, hindi pa rin natin naubos yung laman ng pera account natin. Itong pera account na to, pwede mo tong ipamana sa mga tagapagmana mo, sa mga anak mo, sa mga apo, kahit sino. At tax fee mo yan maipapasa sa kanila. Wala silang babayaran na tax sa'yo. Tingnan mo kapag may lupa, di ba may estate tax na babayaran? Pero dito, wala mga kapeso. Kung gusto mo namang i-enjoy na mas malaki ang i-withdraw mo, for example, at age 60, gusto mo mag-celebrate, gusto mo mas malaki i-withdraw mo, gusto mo gawin mong 700,000 pesos, pwedeng-pwede yan mga kapeso kasi voluntary to, flexible to, nakadepende ang lahat sa'yo. What if mga kapeso, hindi naman lahat ngayon 25 years old. Yung iba sa atin nanonood 30 years old, gusto mo pa ring magsimula. 5,000 pesos pa din ang ginawa mo mga kapeso. Sabi mo hanggang age 54, ilang taon ka maghuhulog mga kapeso? 25 years ka maghuhulog, ang total na na-invest mo, 1.5 million pesos. Pero, ang magiging total growth ng pera mo mga kapeso,
4,956,000 pesos. Sabihin natin mga kapeso na ganun din, magwi-withdraw ka ng 50,000 pesos. Biruin mo 5,000 monthly pero ang withdrawal mo on a monthly basis, 50,000 pesos. Pero ito lang yung catch mga kapeso. At age 67, mauubos na yung laman ng pera account mo kung ganito ang gagawin mo. Either mga kapeso, pwede mong dagdagan yung monthly investment mo. Kung yung 25 years old nag-i-invest ng 5,000, siguro at age 30, medyo mas malaki na ang kinikita mo. Sabihin natin na 7,000 pesos. Monthly ang i-invest mo ngayon. So ilalagay ko dito 7,000 pesos. Pero mga kapeso, lalago ang pera mo. At ang maganda dyan mga kapeso, sa paglago ng pera mo, tataas din o aabot ng hanggang 79 years old yung pera mo dito sa pera account na ito o sa retirement plan na to. 2,000 ang idinagdag mo, 7,000 monthly, pero mga kapeso, 50,000 pesos pa din ang pwede mong ma-withdraw. Ito pa, baka may nanonood sa atin na 35 years old naman. Halimbawa, 5,000 pesos. 20 years ka mag-i-invest, 60,000, ang nahulog mo, 1.2 million pesos. Magiging 3,102,000 pesos. Pansin nyo mga kapeso talaga, ang kalaban mo talaga dito, time. Kita nyo dito, 25 years old nagsimula, ikaw 35 years old, 10 taon lang yung pagitan, 3,102,000, pero ang layo ng investment, kalahati, 7.6 million. Dito naman, 3,102,000. Sabihin natin mga kapeso, 50,000 pa rin ang balak mo na withdrawal on a monthly basis. Pero mga kapeso, at 61 years old, ubus agad ang laman ng pera account mo kung ganun ang gagawin mo. Either, mga kapeso, babawasan mo yung monthly withdrawal mo or dahil 35 years old ka na, for sure malaki na ang pera mo dyan. Pwedeng 10,000 ang gawin mong investment. Subukan natin mga kapeso. Kapag 10,000 pesos kaya ang naging investment mo, 6.2 million pesos. Tingnan mo to mga kapeso, dinoble mo na nga. Dito 5,000, 7.6 million. Ito 35 years old, dinoble mo, 6.2 million. Talagang time ang kalaban natin dito mga kapeso. Kaya umpisahan mo na ngayon. Pero dahil 35 years old na tayo, wala na tayong magagawa kundi mag-adjust, palakihin ang investment natin. Pero ito maganda mga kapeso. Kung dodoblehin mo, 10,000, pero 50,000 ang mawi-withdraw mo kada buwan, aabot hanggang 72 years old yung pondo mo. Pero malay mo naman, mas malaki ang investment return, mas malaki ang dividends na makukuha mo, mas lalago syempre ang pera mo. Ano mga kapeso? Baka may gusto kang subukan na ipa-compute kung ilang taon, kung magkano yung monthly investment na gusto mo, kasi mas malaki ang makukuha mo dito sa pera. Just put your comment and questions below. Itatry natin yan sagutin at ilalagay natin sa mga susunod na vlogs kung may gusto kayong pasubukan na age or monthly investment na gusto nyong subukan.